Palakpakan ng ating Panginoon. Magandang tanghali muli sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon na ako ay nabigyan ng pagkakataon na bilang magbibigay ng encouraging word sa oras na ito. Hallelujah. Sa isang verse na sinasabi ang Panginoon dito, ang John, makikita ang John chapter 8 verse 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Amen. At sa isang verse pa, sa 1 John 4:6, ito naman ay sinasaad dito, tayo ay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin, ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Amen. Ito po ay may katanungan o question, who belongs to God? Pwede bang sabihin niyo sa katabi niyo, belongs ka ba sa ating Panginoon? Belongs ka ba sa ating Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. This is the question, mga kapatid. Tandaan natin po, mga kapatid, tayo ay nilikha ni God, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. May kaibahan po yun. Iba po yung created of God, kaya i-consider natin na ang ibang anak ay sila ay anak ng Diyos. At ngayon, makikita natin ang katotohanan. Marami pong nagsasabi na anak sila ng Diyos. Lahat ng tao ay tinuturing anak sila ng Diyos. Yun, ang alam naman nila ay hindi. Kaya dito, kung panig tayo sa Panginoon o sino ba ang para sa Diyos. Hallelujah. Dalawa lang ang nag-i-exist sa mundo ito, si God o si Satan. Na pwedeng nasa side tayo nito, walang middle ground, tulad po sa langit o impyerno, o kaya tupa o kambing, o sa kasarian naman, babae o lalaki. Dito po, dalawa lang po, walang middle ground. Napakahalaga ito, mga kapatid. Baka iniisip mo o baka iniisip natin, anak tayo ng Diyos, nasa langit tayo mapupunta, yung pala, patungo tayo sa impyerno. Naniniwala po ba kayo sa kaligtasan? Amen. Amen. Who really belongs to God? O kung sino ang para sa Diyos? May mga palatandaan po na, mga kapatid, ayon sa unang nabasa natin ng salita ng Diyos ay those who listen to His word. Kung sino yung mga nakikinig sa salita ng Diyos. Sa nabasa natin sa 8:47, bakit tayo ay nasasabik na makinig sa salita ng Diyos? Bakit uhaw kang makinig ng salita ng Diyos? Dahil mula ka sa Diyos. Hindi mo mapigilan na makinig ng salita ng Diyos. Hindi mo mapigilan ang sumamba. Kaya tayo ay excited po na magising ng umaga. Gusto nating magsamba o dumalo sa pagsamba dahil gusto nating makinig sa salita ng Panginoon. Ang maayos na pakikinig, ang isang magandang kasangkapan sa biyaya sa patuloy na palakasan ng mga totoong Kristiyano. Hindi lang ito nagsisilbing abutan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, pagkos ito ay nagsisilbing kasangkapan din ng biyaya para sa buhay ng ibang tao. Amen. Amen. Totoo naman po, kaya tayo ay, pansinin niyo po yung excited na tuwing linggo, ay maagang magising, makapagsamba at makinig ng salita ng Diyos dahil galing ka sa Diyos. Ang yung iba po, pag Sunday, gusto nila outing. Ang iba naman pag Sunday, gala. Ang iba sarado ang tenga dahil ang iba ay corny sa dating sa kanila. Hindi mula sa Panginoon yon. Mas gusto pa nila yung makinig sa mga secular songs, yung mga secular music, kaysa yung mga Christian songs. Allergy ang mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. At yun ang nakikita natin sa ating pamilya na hindi pa nakakakilala sa Diyos. At yun ang yayain mo silang makinig. Kahit man sa online, mas gusto nilang makinig pa sa iba, yung mga kalokohan, walang interes. Imbes po na sila yung
may sila, kapag kung meron silang pagsubok, hindi sila, parang wala sa kanila yung salita ng Diyos. Unless, ang Diyos po ang kumilos sa buhay ng tao at mabago ang kanilang buhay. Amen. Pansinin niyo mga kapatid, kapag excited ka, ayaw umabsent. Gaya po sa akin, testimony ko na po, ayaw kong umabsent sa Bible study. Dahil gusto ko pong makinig ng salita ng Word. Dahil alam ko na sa akin, ang Panginoon, I belong to God. Hallelujah. Anak ka ng Diyos na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo ay nire-represent natin yung tupa. Na tayo ay isang tupa na nakikinig ng salita ng Diyos. Nandito po sa John 10:27, basahin po natin. Sa John 10:27, ang sabi dito, dinirig ng aking mga tupa ang aking tinig, nakikilala na sila ay nagsisunod sa akin. Amen. Totoo po, nandito sa Bible po yun, na nakikinig sila sa salita ng Diyos ang tupa. Kaya taliwas po kung tayo ay kambing, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ikaw ang nagre-represent po ng tupa dahil may shepherd ka as our pastor na nagbibigay ng salita ng Diyos. Ikaw ay tupa ay nakikinig pagdating sa salita ng Diyos. Like, we listen, our pastor preach us, itong Sunday service natin ay nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya mapalad po tayo dahil mayroon tayong mga aral na laging nag-share, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya dalawang klase lamang po ang nakikinig sa oras na ito, nakikinig at inuunawa. Pangalawa, nakikinig para ihanda niyang maki-argue. Sa kaibahan po mga kapatid, ang nakikinig at inuunawa niya ay pinapakinggan, ay inanamnam niya, ina-absorb niya. Samantalang ang nakikinig na naka-ready yung isasagot niya, nababanggahin niya yung narinig niya, yung napakinggan niya. Yun po ay tinatawag na kambing. Hindi po siya tupa. Kaya mga kapatid, ang kayamanan ay nasa kamay mo na ngayon. Yan ang nagpapatakbo sa iyong buhay, wala nang iba. Kasi ang Bible, ang salita ng Diyos nandyan, yan ang accurate, perfect manual ng ating buhay. No error yan. Kailangan lang nating makinig. Makinig dyan, yan ang ibig sabihin ng anak ng Diyos, tupa ka ng Diyos. Kaya, ang di ba pag nakikinig tayo, nire-review tayo, kinukorek po tayo, yan po masakit, pero masarap. Inaayos niya po ang ating buhay. Hindi, salita ng Diyos po, hindi tayo tinatamaan, kundi tayo ay itama. Amen. Hallelujah. At pangalawa, those who believe His words, yung mga naniniwala sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay nakikinig, kailangan mo pong paniniwalaan ang iyong narinig. Kung ikaw ay disciple, makikinig ka at pinapaniwalaan mo ang narinig mo sa salita ng Diyos. Yung iba, naririnig pero hindi naniniwala. May kaibahan na naman yun. Ang nakikinig na pinapaniwalaan niya kasi hinihimay niya ang kanyang narinig. Yun ang kaibahan. Yung hindi nakikinig ay wala sa kanya, wala siyang interes. Kaya po ay nagpe-preach ang ating pastor last week, nandito po sa, kung tayo ay nakikinig, naiintindihan po natin. Kaya po sa Bible study, kaya tayo na binibigyan ng pastor na mag-reflection po dahil kung talagang tayo ay nakikinig at nauunawaan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya dito po sa Mark 1:15 na preach po ng ating pastor noon po, kaya ang tao nagsisisi at talikuran ang kanyang kasalanan kasi naniniwala tayo na sa Ebanghelyo ay may gospel. Ito po yung, kung tayo ay naniniwala, ay sa mabuting balita, ito po yung requirement nating ma-accept ang Ebanghelyo na magsisisi na tayo sa ating mga kasalanan at talikuran natin ang kasalanan. Believe the gospel. Kaya lahat ng pinaniniwalaan mo ngayon, mga kapatid, ina-absorb natin na mahalaga yan dahil ikaw na ay disciple, anak ka ng Diyos. Amen. Kaya pag ikaw naniniwala, sa Bible na po yan kasi, ang Bible kasi nandiyan ang discipleship.
Yan ay salita ng Diyos. Ang nag-will soul, salita rin ng Diyos po yun, di ba, nandun sa Bible. Ang magpapatawad, salita rin ng Panginoon, lahat na yun ay kung paniniwalaan mo at nakikita na pinaniniwalaan mo ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya dito po sa John 8:31-32, but sa mga Hudyong yao na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y panatili sa aking salita, kung magkagayay, tunay nga kayong mga alagad. At yung nakilalang katotohanan, at ang katotohanan ay nagpapalaya sa inyo. Yung narinig ko po yun, yung salita na yan nung nag-Bible study kami last Thursday, na you will, if you know the truth, you will set you free. Tama po yun. Kasi ikaw ay naniniwala, ay nakikinig ka at naniniwala ka sa salita ng Diyos. At takdang panahon na rin po na darating ang Panginoon. Siya, kung talagang gusto mo nang mailigtas, ay gagawin natin po yung mga, ipamuhay natin yung naririnig nating salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So ang buhay mo o lifestyle mo, pinapatakbo mo ng Word of God, naniniwala ka sa command ng God, bakit ka pusa ka ay nabibless sa gawain ng Diyos? Bakit binabalik mo yung ikapo para sa Panginoon? Nakita mo sa Word of God ang sikreto. Ibig sabihin, pansinin niyo yung mga anak ng Diyos. Ano yun? Matik na po yun, yung pag binibless, pinubukod nila sa gawain ni Lord. Generous ka sa mga tao. Nakita mo na lang pinagpapala ka. Pero yung mga kuripot, tikom ang kamay. Ang bukas ng palad yan ay sekreto ng blessing because you believe the word of God. Siyempre, kung ikaw ay naniniwala, you believe the word of God, sa Bible yan, you believe that you are disciple, giving, you believe, and you believe ang Panginoon Jesus Christ. Hallelujah. Kaya ang pangatlo, nakikinig ka ng pasalita ng Diyos at nauunawaan mo ang kanyang salita at ngayon ay sumusunod ka sa kanyang salita. Dapat sumunod ka sa salita ng Diyos. Yung iba pero hindi sumusunod. Kapag tayo na po kasi dapat inaari natin na ang sarili sa Word of God. Dito mo makikita kahit hindi ka humihingi kay Lord, i-bless mo ako, kusang darating yan because you are obedient. Ito ay salita ng Diyos na pinakinggan at pinaniwalaan ng sinusunod na ito, pero ang iba na hindi sumusunod. Kaya tignan niyo po yung mga hindi sumusunod, lumilihis siya ng landas ay napapahamak. Ang pinakamasarap na sundin po ang salita ng Diyos. Narinig ako kagabi na final authority ng salita ng Diyos. Ito po yung, kasi ito yung salita ng Diyos dito sa Bible, the final court of appeal. Ultimo sa mga nagwi-witness sa korte ng pinapatong po ang kamay sa Bible, di ba? Ganon din sa mga sine, kapag nagsusumpa sila pag sila ay nanalo, yun po ay nasa Word of God. Walang kasinungalingan. Kaya napakalaga sa ating mga kapatid na sa panig tayo ng Diyos, kailangan we belongs to God because we listen, we believe, and we obey the Word of God. Sa kanyang salita ay may hatid ng pag-asa at biyaya sa mga anak niyang nagpapasunod sa kanyang kalooban. Kaya ini-encourage ko po mga kapatid na tayo ay dadalo sa mga gawain ng ating Panginoon. Kahit po nagsasamba po rin tayo ng every Sunday po, iba rin po yung meron din tayong naririnig ka ng Bible study. Yung Bible study po, kasi marami tayong matutunan po dito. Remember, God sees your labor. You are not in vain. Amen. Hallelujah.